Puluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon, ika-4 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, National Food Security Emergency sa bigas, idineklara ng Department of Agriculture. Higit naman sa 720,000 na sako ng murang bigas, inilabas na ng National Food Authority. Dating Colonel Garma at Leonardo kinasuhan ng murder kaugnay ng Barayuga killing. DSWD hinimok na ilathala ang mga benepisyaryo ng AKAP bago ang payout. Muling pagbubukas ng mga pogo sa bansa, itinanggi ng PAGCOR. Nominee ng isang party list, inaresto dahil sa warrant of arrest at hindi dinukot ayon sa PNP. Westmincom, bantay sarado ang 3 Chinese Navy vessel na pumasok na naman sa karagatang bahagi ng Mindanao. Isa sa killer ng dating Vice Mayor ng Dolores, Quezon noong 2022, arestado na. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, idineklara na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang food security emergency ng bigas. Ito'y batay naman sa naging rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Ayon kay Secretary Laurel, idineklara ang food security emergency dahil sa pambihirang pagtaas ng presyo ng bigas kahit bumababa na ang halaga nito sa world market at nabawasan na rin ang taripa ng imported na bigas. Sa ilalim ng food security emergency, pinapayagan ang National Food Authority na ibenta ang kanilang mga hawak na bigas sa mga lokal na pamahalaan o mga local government units. Sa kasalukuyan, inahayag naman ng NFA na meron ng 300,000 sacks ng bigas ang nakaimbak sa mga warehouse ng NFA na pwedeng ibenta sa halagang 36 pesos per kilo. Maaari naman itong ibenta ng mga LGU sa kanilang mga residente ng hanggang 38 pesos per kilo. Bukas naman ang National Food Authority sa mga lokal na pamahalaang interesadong magbenta ng murang bigas sa kanilang mga lokalidad. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Larry Lacson, Administrator ng NFA, pwede nang pumunta ang mga LGU sa mga tanggapan ng NFA para lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagbili ng bigas. Nakahanda na niya ang nasa 720,000 na sako ng bigas sa kanilang mga bodega na pwedeng ipamahagi nationwide. Tama po. Ang kasunod po niyan ay ang ating inihintay, ang response ng ating mga local government units. No? Yun po mga interesado na magkaroon ng murang bigas sa kanilang mga lokalidad, pwede na pong pumunta sa aming tanggapan at pwede po silang makipag-usap na at magpipirmahan lang po kami ng Memorandum of Agreement na meron naman po kaming template, and then pwede na po silang makabili at pwede na pong ibenta sa kanilang mga constituents. Tawag din ito inahayag ni Lacson na ang pinakamahalagang kondisyon lamang sa kasunduan ay dapat sertipikadong galing sa pondo ng LGU ang ipambibili ng bigas. Yun nga po sa aming conditions, talagang pati nga ho yung pondong pambabayad nila sa amin, isa-certify nilang galing yun sa government fund. Ayun, maganda. Cash po yung ibabayad. Ang number one rule po dyan talaga is check-in ng gobyerno dapat. At hindi dapat maimbak yan ng matagal sa mga bodega naman ng mga lokal na pamahalaan at baka magamit na naman sa vote buying sa susunod na eleksyon. Baka yung iba magsusubi lang, mag-iimbak nang sa gayon meron silang ipamigay na bigas pagdating ho naman ng ilang araw bago mag-eleksyon. Napanood ko na yan. Naku, di ba? Kasi ho dito sa atin sa Pilipinas, kung sino yung huling naghatag,
Ayun na natatandaan. Kaya yung iba talaga nag-iimbak ho ng bigas eh. Ginisa naman ni Senator Amy Marcos sa mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at National Economic and Development Authority sa kabiguang magpakita ng malinaw na listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa pagsisimula ito ng pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kaugnay na ginihayang Senate Resolution number 1293 ng Senadora, naglalayong higpitan at dagdagan ng mga guidelines ng implementasyon ng AKAP. Tanong ni Senator Amy sa mga kinatawan ng nabanggit na ahensya, paano nila natutukoy kung sino ang tamang benepisyaryo kung wala naman talaga pala silang listahan ng mga minimum wage earners na target ng naturang programa. Sinagot sa kanya ni Labor and Assistant Secretary o Undersecretary Benjo Benavides na may malinaw namang proseso ng aplikasyon ang anumang klase ng assistance ng pamahalaan. Pero wala siyang may sagot nang humingi si Senator Marcos ng maliwanag na listahan ng mga pangalang target mabigyan ng tulong ng DSWD. Napaamin din ni Senator Amy si DSWD Undersecretary Alaya Dimaporo na non-existent. Wala rin silang listahan ng mga benepisyaryo kundi guidelines lamang kung paano makaka-avail ng tulong. Matatandang nakaladkad ang AKAP sa Peking People's Initiative para sa isinusulong noon na charter change at kamakailan lamang ibinunyag naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DCRH na dito hinuhugot ni House Speaker Martin Romualdez ang 30 million pesos na ipinamumudbud niya sa mga kongresistang mag-host ng kanyang provincial sortie. Tutuklasin pa. Apa. Sa ngayon, andyan na yung pera, andyan yung programa, hindi alam kung kanino pamimigay. Apa. Tama? Ang pagkakaalam ko po, ito po ay bahagi ng guidelines na siguro po Tutuklasin ipipresent. pa. Mag-a-apply pa. I-a-approve pa. Pero sa ngayon, malabo pa kasi walang pangalan eh. Ang malinaw po, wala pa pong mga pangalan. Okay, wala kang listahan ng minimum wage earner na tinutukoy ng AKAP. Apa. Tama? Tama Okay. po. Magandang umaga, Pilipinas! Kung walang listahan, sino yung mga nakatanggap? Paalala nga pala natin sa mga taxpayer. Nag-umpisa na ho ang kampanya para po sa pagbabayad ng tax natin ngayong taon, ha? Oy, mahiya kayo, magbayad kayo ng inyong income tax, ha? Nakakaya, hindi kayo nagbabayad. Alam pondo ang AKAP, ha? Tsaka pampupondo yan sa AX, sa 4-piece. Kaya kayong mga nagtatrabaho, maagang gumising, mahiya kayo sa mga benepisyaryo ng AKAP, ha? At saka ng 4-piece, at saka ng AX, ha? Baka walang maibigay ang gobyerno para sa kanila. Kaya dapat magtrabaho kayo ng maaga, bawas ang inyong sweldo bago nyo matanggap, at dapat nagbabayad kayo ng tamang buwis, ha? Salamat po. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, ginoong buhay. Ay, mga mamis, maaga ho kayong mag-laundry day today, ha? Kung ito ka kapag makapit, badikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. At mapahirapan ang Southkin sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tan sa chocolate, mud and sample and cotton. Gawa po ito ng ACS. Muli namang inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025. Ang tema ngayong taon ay Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest nitong February 1. February 1, 2025, hudyat na maaari nang magsumite uli ng mga entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, line ng photo contest ngayong taon na ipakita naman ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, mga tulay, mga seaports, airports at iba pa para sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone categories. Pwede bawat individual, pwede magsambit ng entry sa bawat kategorya. 8 grand winners muli ang pipilian ng PAGCOR para sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025 lamang.
Para sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.php. Ayan, doon ho kayo magpadala ng inyo pong mga entries. TV series na matigas na pulis sa matinik na misis ni Senador Bong Revilla, may kasunod pa nga ba? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Nagkaroon ako ng chance na makausap si Senator Bong Revilla at ayon sa kanya, lubhang maaksyon ang nakaraang episode ng kanyang TV series na walang matigas na pulis sa matinik na misis, na kung saan ay nagkita itong si Tolome at itong si Mr. Pogi o alias Pogi. Aba, sa totoo lang, tinapos na ang ikatatlong yugto ng nasabing TV series ni Senator Bong Revilla para sa paghahanda niya sa darating na eleksyon. Pero ayon kay Senator, babalik din daw siya para sa ikapang-apat na yugto ng nasabing TV series dahil ini-enjoy daw ito ng mga tao at marami ang umaabang nito. At sa katunayan, sa huling episode na nasabing TV series ay kumuha ito ng 9% na kung tutuusin ay napakataas na ratings para sa mga panahon na ito. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. Samantala, nananawagan naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mas lalo pang patatagin ang ugnayan ng mga bansa para sa mas matatag na ekonomiya at responsableng pamamahala sa teknolohiya upang harapin ang mga hamon pang-seguridad. Ganyan din ang sa ekonomiya ng Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga kasalukuyan at dating mga mambabatas mula sa iba't ibang bansa, mga diplomat at mga eksperto sa seguridad at teknolohiya, kaugnay ng Parliamentary Intelligence Security Forum, binigyan din ni Speaker Romualdez ang tumitinding tensyong geopolitical, kahinaan ng ekonomiya at mga hamong dulot naman ng technological advancement sa buong rehiyon na nangangailangan ng sama-samang pagtugon mula sa pandaigdigang komunidad. Ang taunang PISF o Parliamentary Intelligence Security Forum ay pandaigdigang pagtitipon ng mga mababatas upang talakayin ang mga intelligence, security at economic threats na may malaking papel sa pagpapalakas ng multilateral cooperation laban sa mga bagong hamon sa buong mundo. Dahil ang Maynila ang nagsisilbing host ngayon ng forum, nakatuon ang talakayan sa Indo-Pacific region na kinabibilangan ng malalaking ekonomiya tulad ng China, Japan, India at South Korea at patuloy na magiging sentro ng mga hindi pa nare-resolbang hidwaan at kompetisyon. Sa kanyang talumpati, pinagtibay ni Speaker Romualdez ang pangako ng Pilipinas ng pagsunod sa international law at pagtanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ladies and gentlemen, the Indo-Pacific's challenges are immense, but so are its opportunities. Our region's diversity is its greatest strength, and through dialogue, cooperation, and decisive action, we can navigate these complex realities together. As parliamentarians, we have a unique role in shaping policies that promote security, prosperity, and resilience. Let us use this forum to share best practices, deepen partnerships, and advocate for forward-looking solutions grounded in shared values. In closing, I urge all of us to recognize the Indo-Pacific not just as a region of competing interests, but as a community of nations bound by shared aspirations of peace, stability, and development. Maganda umaga, Pilipinas! Ang lumalawak naman na impluensya at agresibong mahakbang ng China na mistulang bantamano sa buong mundo ang naging sentro ng matinding pagsusuri ng 27th Parliamentary Intelligence Security Forum sa Maynila. Nagbabala ang isang eksperto sa seguridad at mga mababatas mula sa Estados Unidos kaugnay ng tumitinding tensyon ng militar, economic belittlement o yung pamimilit at lihim na pakikialam ng Beijing sa demokrasya sa buong mundo.
Tampok sa forum na ginanap sa Kamara de Representantes sa Batasan Complex, Quezon City, ang matinding kritisismo mula kay dating U.S. Congressman Robert Pittenger, U.S. Senator Bill Cassidy at dating National Security Advisor Matt Pottinger. Inakusahan nila ang Chinese community o ang Chinese Communist Party ng pagpapahina sa pandaigdigang kaayusan sa pamamagitan ng ekonomikang panlilinlang, panghihimasok sa politika at pagpapalawak ng kanilang militar. Ayon kay Pittenger, ang founder ng PISF, ang China ay pangunahing taga-suporta ng authoritarian regime. Binigyan din niya na ang ugnayang pang-ekonomiya at militar ng China sa Iran, Ilagang Korea at Russia ay nagpapalakas naman sa mga sigalot at nagbibigay lakas sa mga leader authoritarian. Sa isang video message naman, sinabi ni Cassidy na ginagamit ng Beijing ang korupsyon para pabagsakin ang mga demokrasya. Sinuportahan naman ni Senator Bongo ang pamamahagi ng mga mahalagang gamot sa 29 na barangay sa Malinaw, Albay, bahagi ng kanyang patuloy na advokasya para mapahusay naman ang pag-access sa healthcare, lalong-lalo na sa mga komunidad. Ang inisyatiba ay ginawa sa pakikipagtulungan ni Councilor Carol Ziga na naglalayong tiyakin na ang mga residente ay may agarang access sa mga essential medicine sa oras ng emergency. Ang mga pinamahaging gamot ay nilaan sa mga para madaling makuha sa mga barangay health center at nagpapalakas din sa kakayahan ng mga lokal na komunidad na tumugon kaagad sa pangangailangang pangkalusugan. Sa mensahe naman ni Senator Bongo, kilalang tagapagtaguyod ng accessible healthcare, binigyan din ito ang kahalagahan ng proactive na suporta sa pangangalagang pangkalusugan. Maganda umaga, Pilipinas! Postponement ng farm elections hindi magre-resulta ng indefinite suspension of terms. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasares 28. Good morning, Raymond. Pinawi ni Senador J.B. Ejercito ng Senate Committee on Local Government ang pangamba ng ilan ng postponement ng election sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao o BARM ay magdudulot ng indefinite suspension of terms ng mga nakaupo. Ayon kay Ejercito, pagkakataon ito pang mabigyan ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ng panahon para ihanda ang maayos na paglilipat ng kapangyarihan. Ito ay matapos maaprobahan sa third and final reading ang Senate Bill No. 2942 na nagpapaliban sa BARM election sa October 13, 2025. Patunay umano ito kung gaano ka-committed ang Senado para sa kapayapaan sa Mindanao. Ito na ang panahon para kumilos kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagtatanggal sa sulu mula sa BARM. Para kay Ejercito, magbibigay daan ito para sa Bangsamoro na magdesisyon pabor sa kanilang kinabukasan. Nagpasalamat ito kay Senate President Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva dahil sa kanilang pagtulong para makarating ang panukalang batas sa finish line. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaz. 4:22 ang oras sa buong Kapuluan. Pinangunahan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chila Laurel Jr. ang isang seremonya ng distribusyon ng 100,000 bags ng donated rice ng South Korea para sa mga apektado ng Tropical Storm Christine sa buong Region 1 at 405. Ang bigas na umabot ng 4,000 metric tons ay bahagi ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserves Tier 3 Program. Ang Pilipinas naman ay ikinatawa ng National Food Authority sa ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Program. Ayon kay Laurel, ikinararangal niya na masaksihan ang mahalagang papel ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at international organization upang masiguro ang maayos na pagdating ng 4,000 metriko tonelada, katabas ito ng 100,000 bags ng bigas na donasyon ng gobyernong Korea. Sinabi naman ng kalihim na ang donasyong pagkain ng South Korea ay makatutulong na malaki upang suportahan ang pagbangon at rehabilitasyon na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno mula sa pinsala ng bagyo. Ang bayan ng Laurel sa Batangas sa isa sa pinakamatinding tinamaan ng Tropical Storm Christine kung saan maraming pamilya ang kinailangang ilikas noon at marami din ang nawalan ng tahanan at nangangailangan ngayon ng permanenteng tirahan. Sinabi ni Secretary Laurel na dahil sa mataas ang presyo ng pagkain, nasa tamang pagkakataon ng donasyon ng Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs ng South Korea dahil malalabanan ito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na nangangailangan ng tulong ang mga naapektuhan ng nakalipas na mga kalamidad.
Umaga, Pilipinas. Shabu na nakumpiska naman sa Tacloban galing ng Cebu, galing ng Cebu ay nito sa Tacloban City Police. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Nanggagaling sa Cebu ang supply ng shabu na kumpiska sa syudad ng Tacloban ng Kapulisan. Ito ang sinabi Tacloban City Police Office Information Officer Police Lieutenant Colonel Alan Camasin. Ayon kay Lieutenant Colonel Camasin sa kanilang interrogation sa mga suspect na nakumpiskahan ng milyong-milyong pisong halaga ng shabu, nagsabi ang mga ito na galing Cebu ang kanilang supply. Sa kasalukuyan, inimbestiga naman ng Tacloban Police kung may malaki bang drug personality sa Leyte nagsusupply ng shabu. Ang mga suspect ngayon naharap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng legal na droga sa Tacloban City Prosecutor's Office dalang piyansa na irerekomenda ang korte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat Jimmy Angay-Angay. 24 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis! Amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dahlian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus Under Front may shea butter. Mampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Ay mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Nagbabalik na ang ating mahiwagang tunog. Iwagan tunog. Ayan, habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, hulaan natin kung ano ang ating mahiwagang tunog. Oh, parang tabo lang na nahulog habang nagsashower. Siyempre, pagka nagsashower, hindi ka gumagamit ng tabo. Ayan. Pagka naliligo, ayan pakiulit nga, parang nahulog nga lang na tabo. Ayan, oh. Ano kaya yan? At ano kaya ang prinsipyo ng basics na ginamit dyan ni Tunog Master Mabel Aribe, ha? Ang inyo po mga sagot, ipapatala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer batch. Ayan klaro sa ang inyong mga sagot, ipapatala po ninyo sa 0919-282-6485. Maganda umaga, Pilipinas. Ikinasal na. Ikinasal na ang personal pick ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at PDP Laban senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa kanyang long-time non-showbiz girlfriend na si Attorney Isabel Torrijos. Kabilang ang dating Pangulong Digong sa mga principal sponsor ng kasal ng law school classmates na idinaos sa katedral sa Intramuros, Maynila. Dinalhan ito ng malalaking personalidad at mga kaalyado sa politika gaya ni Senator Christopher Bongo na kabilang sa mga ninong. Graduate si Attorney Bondoc ng Ateneo de Manila University at University of the East. Naging Assistant Vice President for Entertainment ng PAGCOR noong 2016 at Vice President for Corporate Social Responsibility mula 2017 hanggang 2021 at saka ito naging board member. Nanatili ang kumpiyansa ni dating Pangulong Duterte na malaki ang magiging fighting chance ni Attorney Bondoc at iba pa niyang mga kapwa PDP Laban senatorial aspirants gaya ni Senator Bongo at Bato de la Rosa sa nalalapit na 2025 midterm elections. Yan ang dating Pangulo, galit ang abogadong hitmaker ng OPM Classic na Let Me Be The One sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Pwedeng arestuhin ng mga pulis ng walang warrant ang mga kandidatong maaktihan o magtatangkang magbenta o bumili ng boto. Sa resolusyong inilabas ng Commission on Elections, sino mang maaresto ay dapat dalhin sa pinakamalapit na police station at isailalim sa criminal proceedings. Nakasaad din sa resolusyon anumang pera o bagay na may halaga. Sampol na balota o anumang campaign material na gagamitin sa vote buying ay dapat na agarang kumpiskahin, i-record na maayos ng mga mismong pulis na mga aresto. Yan man, paalala ng COMELEC, lahat ng law enforcement agencies dapat sundin na po ito. Ang warrantless arrest ay dapat na isagawa alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral
na batas. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 700,000 pisong halaga ng shabu na samsam, 4 individual kabilang ang isang high-value individual target ay naaresto sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RS37. Danny? Matagumpay na nasamsam ng mga operatiba mula sa Bataan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Permiser Tria, Provincial Director, ang 709,240 pesos na halaga ng shabu at isang caliber 38 revolver na may 5 bala sa magkakaiwalay na operasyon kontra droga sa Balanga City, Limay at Abukay, Bataan. Ayon sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Tria, isang bypass operation ang isinagawa ng Balanga PNP sa Roman Highway Barangay Tinihero, Balanga City na nagresulta ito sa pagkakaresto ng isang high-value individual HBI. Nasamsam mula sa kanya ang 100 gramo ng shabu na may halagang 680,000 pesos kasama ang isang Smith & Wesson caliber 38 revolver na may 5 bala. Samantala sa Barangay Alangan, Limay, Bataan, matagumpay namang naaresto ng Limay PNP ang 2 street level individual SLI sa isang bypass operation. Nakuha mula sa kanila ang 3 gramo ng shabu na may halagang 20,400 pesos. Sa isa pang operasyon kontra droga sa Abukay, Bataan, isang individual ang naaresto matapos mahuli sa aktong gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa isang pot session. Nakumpiska mula sa kanya ang 1 gramo ng shabu na may halagang 8,840 pesos. Ang mga naarestong suspect ay sinampahan na kahapon ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Bukod dito, haharapin din sa karagdagang kaso ang HBI para sa paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng Comelec gun ban. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May paabake kayo nga sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. Oy, may 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 4:31. Uy, yung pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma pala, hindi na may papalabas sa mga sinihan. Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Inaasahan nitong hindi pagkatuloy ng showing ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma na nakatakda sanang mag-showing na sa mga sinihan sa February 5. Naglabas ng statement ang direktor nitong si Daryl Yap na ipinost sa kanyang Facebook account. Anya, ipinaabot ko po sa lahat ng nakasubaybay na bigo po ang panig ng inyong lingkod na agarang makumpleto ang mga dokumentong inihingi ng pamunuan ng MTRCB. Kaya imposible pong maipalabas sa mga sinihan ang ating pelikula sa February 5. Pinag-iisipan na rin ang posibilidad na maunang maipalabas ito sa labas ng bansa o ipagpaliban na ang pagpapalabas sa sinihan at pag-focus na lamang sa streaming platforms. Kung ano't anuman ay maganda itong malalaman ng publiko. Maraming salamat po. End of quote. Kaya mukhang marami pang pagdadaanan ng pelikulang ito dahil nga sa isinampang reklamo ni Vic Soto. Kaya wala pang makapagsabi kung talaga bang may papalabas ba ito sa mga sinihan. Kaya tingnan natin kung makakalusot naman ito sa streaming service. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Ang buntag sa mga tigpaminaw nato sa Mindanao. Kamusta na yung mga taga Cabanatuan City? May nga aga sa mga taga Libacao, Aklan. Ay, magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, ha? Sa Taipei, Taiwan, Ohio, kasayman sa mga suki natin dyan po sa Japan. Itinanggi ng pambansang pulisya na tinangkang itumba o kay dukutin ng mga arresting officer ang isa sa mga nominee ng magsasakang party list na si Legion de la Cruz. Kasunod dito ng pagsasilbi ng PNP ng 2 warrants of arrest sa kasong murder laban sa naturang nominee.
Ito ay sa isang operasyon sa Cainta, Rizal. Kwento ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, tumakbo, bumunot ng baril. Si De La Cruz ang tinangkapan tumakas gamit ang sasakyan. Sa nasabing habulan, 4 na sasakyan at isang pulis ang nasagasaan kung saan nabali ang pelvic bone nito. Ayon kay Fajardo, mahaharap si De La Cruz, nominee ng Ang Magsasaka Party List. Nang patong-patong pangkaragdagang kaso gaya ng paglabag sa gun ban, illegal possession of firearms, multiple malicious mischief at frustrated homicide. Patotohanan na there was an assassination attempt against the life po nitong si Mr. De La Cruz. In fact, on the contrary, siya po ang namutok at siya po ang nanagasa. At ang pulis natin na nasagasaan, ayan po, naka-confine po, may fractured po siya sa pelvic dahil siya po ay binangga ng accused po. Si De La Cruz na nominee ng Ang Magsasaka Party List ay membro ng Alex Bongkayaw Brigade. Natining sangkot sa gun for hire at hitman o tirador ng ABB. Una na giniit ng grupo naman ng naturang Party List nominee na ito daw po ay dinukot at bago iniharap sa kustodiya ng pulisya sa Marikina. Pero sabagay, meron nga isang dating membro din ho ng Alex Bongkayaw Brigade na membro ho ng Kongreso ngayon eh. Akala mo kung sino magtanong sa mga pulis pagdating sa issue ng human rights. Maganda umaga, Pilipinas! Kanib puwersa naman na nagsagawa ng mock election ng Commission on Elections at Philippine Embassy sa Singapore kaugnay ng online voting at counting and counting system o OBCS. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung saan ipinakita sa mga overseas voters ang paggamit ng OBCS na siya mismong gagamitin sa nalalapit na eleksyon. Ikanalugod naman ni Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macraig, ang nasabing paraan ng pagboto at kumpiyansa siyang tataas ang bilang ng mga Pilipino sa abroad na boboto sa pamamagitan ng nasabing sistema. Ipinagpapasalamat naman ni Comelec Commissioner Amy Perolino ang aktibong pakikiisa ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore sa kabila ng short notice. Pinayuhan naman ni Senator Amy Marcos ang Quad Committee ng Kamara de Representantes na tigilan ng umaktong hukom kaugnay ng issue ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Amy na nababansagan tuloy ang investigasyon ng mga bababatas na in aid of re-election imbes na in aid of legislation dahil wala namang klarong patutunguhan. Naninindigan siyang dapat bitbitin ang kaso sa korte kung sapat na ang mga sinasabing ebidensya ng komite laban sa pangalawang Pangulo. Sinabi pa ni Senator Marcos, dapat nga sana ay hinintay na lamang ng Quadcom ang buong report ng Commission on Audit kaugnay ng Confidential Fund ni BP Sara bago nagpagulong ng pagsisiyasat. Samantala, patuloy namang sinusulong ng Presidential System ang pagkakaisa ng lahat ng opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pangulong Marcos at BP Sara na dating bumubuo ng unit team. Matatanda uisa ang posisyon ni na Pangulong Marcos at Senator Marcos sa tangkang impeachment laban naman kay BP Inday. Punto niya, bukod sa pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipino sangkaterba ang mga usaping dapat natutukan, mga problemang dapat unahin, kagaya ng mahal na bilihin, problema sa kalusugan, edukasyon at oportunidad sa dekalidad na trabaho. Higit naman sa 3 milyong pisong halaga ng illegal drugs na samsam, 8 drug personalities ang naaresto sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Magda Bigat. Romy. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Cordillera PNP laban sa illegal na droga sa Cordillera Region. Nitong nakalipas na isang linggo, higit sa 3 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam at 8 drug personalities ang naaresto sa magkakaiwalay na anti-drug operations sa region. Naglunsad ng siyam na anti-drug operations ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region na nagresulta sa pagkakakumpiska ng abot sa 5,470 fully grown marijuana plants, higit sa 10,000 grams ng tuyong daw na marijuana, 11,100 gramo ng tangkay na marijuana at 10.50 gramo ng hininalang shabu na may kabungalagam na higit 3 milyong piso. Sa kabilang dako, walang drug personalities na magkakaiwalay na natimbog sa bypass operations, implementasyon ng search warrant, checkpoints at police response. 6 sa kanila ay high-value individuals at 2 naman ang nakalistang street-level individuals.
sa lalawigan ng Benguet, Winasak at kinumpiska ng mga operating troops ang tanim na marijuana at illegal na droga na nagkakalaga ng higit 2.1 milyong piso. Sinamsam naman ng mga operatiba ng Baguio City Police Office ang higit 2.1 milyong piso ng halaga ng illegal na droga. Samantalang sa Kalinga, higit sa 300,000 piso ng halaga ng illegal na droga ang kinumpiska at sinira ng mga operatiba ng Kalinga PNP. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. 39 na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo, ha? Pero ang sabi nga po ng mga dalabhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula ang ating i-take na ultabayo para ma-achieve natin ang mga benefits nito. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma na inaral po dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial, kundi long-term o mahabang human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya naman napaka-potent nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate po nito yung tinatawag na PDC o plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya napapalakas nito muli ang ating immunity. Nakatutulong ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may sapat na pahinga. Ayan, kapag may sapat na pahinga, magandang kondisyon mo kinabukasan. Para sa mga katanungan po ninyo, mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ayan, ha? At wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo po ay halal certified at ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Naaresto na ang number 1 most wanted person ng Region 4A na sangkot sa pagpatay sa dating Vice Mayor ng Dolores, Quezon noong 2022. Sa pareham ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Police Major Lloyd Vincent Nobilia, ang hepe ng Dolores Municipal Police Station, nasa kamay nila ang suspect na si William Bombani Panganiban. Matagal din siyang sinabaybayan ng operatiba bago natuntun sa barangay Kabatang sa Dolores, Quezon. Sa ngayon, isa na lamang daw ang tinutugis ng pulisya mula sa kabuuang 3 suspect na sangkot sa naturang krimen. Matagal na, ilang buwan na po na tinitiktikan ng ating mga masisigasig na operatiba ng Dolores MPS, sir. Dito rin po sa barangay Kabatang ng Dolores, Quezon. Bali, dito po kasi sa warrant of arrest na hawak-hawak po namin, 3 po yung nakalagay po dito. Ay yung isa po ay namatay na at mayroon pa pong isa na pinaghahanap pa rin po. At large pa. Hopefully, at large pa po, hopefully ay Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Dolores, Quezon at sa buong lalawigan po ng Quezon na namumroblema sa lubak-lubak na National Highway. Nakikiusap na ho ang mga pare, ang mga obispo, ang mga residente dyan po sa lalawigan ng Quezon. DPWH, Secretary Bunuan, baka naman daw po pwedeng i-prioritize po itong pagsasaayos ng daan dyan po sa Quezon. Naturingan daw po itong lubak capital of the Philippines. Baka po pwede ho ninyong i-prioritize lalo pat nalalapit na naman po ang Semana Santa. Marami na naman po ang pupunta ng Bicol, napunta sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon na napeperwisyon ito pong matinding mga lubak na kalsada dyan po sa National Highway sa lalawigan po ng Quezon. Hog farm naman sa Bugalion, Pangasinan, ipinasara dahil sa masangsang na amoy. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yakbasani, Tsakamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Dahil sa mga paglabag sa Environmental Management Bureau, ay pinatigil ng operasyon ng RAN RKP Hog Farm Corporation sa Barangay Bungalon, Labrador, batay sa nilabas na Executive Order No. 5 Series of 2025 ng lokal na pamahalaan ng Labrador. Una, nakatanggap na ng Notice of Violation na inisyu sa naturang corporation, ngunit ipinagsawalang bahala lamang nila ito. Kaya naman umaksyon ang lokal na pamahalaan na pinamumunuan ni Mayor Ernesto Acain sa kahilingan rin ng mga residente sa lugar
sugar dahil sa marami nang nagkakasakit ng mga kabataan at marami nang hinihika dala ng masangsang na amoy mula sa nabanggit na babuyan. Kasama ang PNP ng mga opisyal ng bayan ng isilbi ang closure order. Humihingi ng pasensya ang lokal na pamalan ng Labrador sa mga mamamayan na lubos na naapektuhan ng nasabing masangsang na amoy mula sa babuyan. Ito si Freddy Pajardo Aristartit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Mariing tinutulan naman ng Partido Federal ng Pilipinas sa Manila ang kautusan ng administrasyon ni Mayor Hani Lacuna Pangan na nagmamando na dapat merong special permit mula sa Manila City Hall bago magsagawa ng mga pribadong pagtitipon gaya ng binyag at birthday ang mga mall at mga events place sa Maynila. Iginit ang partido labag sa konstitusyon, isang anyo ng censorship at panghimasok sa pribadong buhay ng mga mamamayan ang nasabing kautusan. Dapat din na nilang manatili ang Maynila bilang safe space kung saan maaaring magdiwang ang mga residente ng mahalagang aktibidad ng kanilang buhay nang hindi hinahadlangan ng Estado. Sinabi pa ng grupo na hindi isang pribilehyo ang pagsasagawa ng pribadong aktibidad ngunit isang kalayaan na hindi dapat hinihigpitan sa pamamagitan ng masyadong anilay mapaniil na regulasyon. Alas 4:44 ang oras sa buong kapuluan, inaprubahan naman ng Senado sa ikatlo at huling pagpasa ang Senate Bill 2928 na naglalayong palawakin ang bed capacity ng Philippine General Hospital mula 1,334 hanggang 2,200 na mga kama. Minarkahan ito bilang isang makabuluhang hakbang upang masolusyonan ang overcrowding at mapahusay din ang healthcare service ng PGH para sa mga Pilipino. Todo naman ang pasasalamat ni Senator Bongo, pangunahing may akda at principal sponsor ng naturang panukala sa kanyang mga kapwa mambabatas sa sumuporta sa Senate Bill 2829, lalo pa nga tinuturing itong isang mahalagang institusyon para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng libre at dekalidad na serbisyong medikal. Inaasahang sa tulong ng nasabing batas, mas maraming pasyente ang matutulungan at mabibigyan ng maayos na pangangalaga. Sinabi pa ng Senador na ang PGH ang nagsisilbing lifeline para sa maraming Pilipino at nakatutulong ito ng malaki sa pagtugon sa siksikan at nagsisilbing salot sa loob ng maraming taon dyan po sa PGH. Magandang umaga, Pilipinas! Pastor ng Foursquare Church sa La Paz, Agusan del Sur, nilaslas ang leg. Naku, patay! Ang suspect na kapitbahay pinaghahanap. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Laslas ang leg at wala ng buhay na inabutan ng kanyang mga kapitbahay ang isang pastor sa kanyang pamamahay sa Purok 5, Barangay Langasian, La Paz Town, Agusan del Sur. Ang pastor ay kinilalang si Nathaniel Castaño Bravio, pastor ng Foursquare Church. Inabutan ng biktima na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo at wala ng buhay. Sa nakalap na initial report ng kapulisan, batay sa salaysay ng mga kapitbahay, nakasalubong pa umano nila ang isang suspect na nagngangalang Robert Torres Gonzales na galing sa bahay ng pastor. Ang suspect ay residente din sa lugar na ayon sa mga witnesses, nakita umano nilang may bitbit itong dugoang jungle bolo na ngayon patuloy pang pinaghahanap. Ayon sa PNP, sa tulong ng mga kaanak at mga kapitbahay, nasahang mahuhuli rin ang suspect na hinihinalang hindi pa nakakalayo at nasa masukal na lugar lamang nagkukubli. Wala pang ideya ang kapulisan sa kung anong motibo ng suspect sa paglaslas nito sa leeg ng nasabing pastor. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suknan, Jun, maraming salamat. 47 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, ha? Baka gusto ninyong magpasalubong ng tsokolate, wag ng imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ipinagmamalaki po ng mga taga-Quezon, ng mga Pilipino, ang tangerine chocolate dahil ito ay gawang lokal, but taste and looks global. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ang ating pong mga magsasaka, ang ating mga magniniyog, hindi na lamang umaasa sa kopra at iba pang mga anihin, kundi
nagsisilbi na rin silang mga MSMEs. Nagpo-produce sila ng tangerine chocolate. Ha? Yan po ay brand ang mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magba-Valentines. Ha? Tawag na ho kayo. Dili kaya mag-text sa 0919-095-5935 para po sa inyong mga orders. Ulitin natin ha, 0919-095-5935. Yan po ninyo pwedeng ma-access ang mga impormasyon tungkol po sa tangerine chocolate o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, kaya atin pong ipagmalaking gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Mga sagot ng pulis sa nangyaring enkwentro sa Tagum del Norte, pinarangalan. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. So maludo ang Philippine National Police o PRO11 sa bagasugatang tauhan sa pagsilbi ng warrant of arrest na nagresulta sa enkwentro sa Camilla Trails, Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte noong nakarang araw. Sa insidenteng iyon, 2 miyembro ng kapulisan ang nasugatan habang 3 suspek ang napatay. Kinilala si Police Staff Sergeant Evan Tapayan na tinamaan sa kaliwang braso at si Police Corporal Jason Balyad na tinamaan naman sa kanang binti. Dahil sa kanilang katapangan at dedikasyon sa trabaho, tinanggap nila ang medalya ng sugatang magiting. Bilang pagkilala sa kanilang ginawa, tumanggap din ang mga sugatang pulis ng tig 100,000 mula kay PNP Chief Romel Marbil at isa pang tig 50,000 mula kay PRO11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor City. Sa kabilang banda, nangako rin si Davao del Norte Vice Governor Di Carlo Oy ng tulong pinansyal at sasagutin din ang mga gastusin sa ospital ng mga sugatang pulis. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jun. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Infanta, Quezon. Good morning sa ating mga babaeng dyan po sa Dallas, Texas. Eban lang ha, kumusta ka na dyan po sa Las Vegas, Nevada? At syempre, wag natin kalimutan ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Sina Tita Cora, Boss Manny, Mama Linda, at saka si Sir Art, at saka syempre The Debonair, Jun Yambao, at saka si Tito Lloyds, Tita Lloyds. Ingat po kayo. Binala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang publiko laban sa mga liham at mga text message na ipinapakalat ng mga walang prinsipyong partido na nagsasabing muling magbubukas ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon kay Pagcor Chair at CEO Altenco, may mga taong nagsasamantala sa mga investor at hinihimok ang mga ito na magbayad ng malaking halaga. Hanggang 50 milyones, 50 million pesos. Kapalit daw ng limitadong slot para sa POGO licenses at direkta itong mag-ooperate sa ilalim ng Pagcor. Iginiit ni Chairman Tenco, fake news ito at nananatiling pinagbabawal ang mga POGO sa bansa at walang planong ibalik ang mga ito. Paalala pa ng Pagcor Chair, i-report ka agad sa kanilang tanggapan o kaya sa PNP sakaling makatanggap ang sino man ng sulat o text message dahil ito ay mga scammer at kinakailang mapigilan ang kanilang mga masasamang gawain. Inumpirma naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang huling naging pasahero bago nangyari ang helicopter crash sa Nueva Ecija na ikinamatay ng lady pilot na si Julia Flori Po. Anak po pala ito ng ating kaibigan si Archibald Po. Ano, ha? Sir Archie, nakikiramay po kami ha. Ayon kay Senator De La Rosa, nag-volunteer ang piloto, nilipad siya kasama ang 2 security personnel patungong Baguio City para sa dadalawang engagement. Matapos na niya siyang ibaba, pabalik na sana si Julia at doon nangyari ang malagim na trahedya. Ikinagulat din daw ng senador ang nangyari dahil very smooth naman daw ang kanilang naging biyahe papunta ng Baguio. Lubos na ikinalangkot ng senador ang nangyari, lalo pa niya napakabata pa, 25 years old lamang po ang naturang piloto at napakagaling. Ayon pa sa senador, wala siyang ibang masabi na mensahe sa mga magulang nito kundi pakikiramay nang pumunta siya sa burol. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi doon nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto, 25 years old, very young.
imagine ko rin kung how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Muli nakikiramay po tayo kay Sir Archie po, ha? Alam po ninyo, itong si Ginoong Archie po, philanthropist to eh. Marami hong mga natutulungan, ano, ha? At may dahilan po ang langit, ano, ha? Nagpatuloy pa rin ang tensyon. Matapos naman ay sinagawang prayer rally sa Multinational Village Owners Association sa Parañaque City. Sa ulat ni Noche Kaka sa Rich 27, na natili pa rin sa harap ng clubhouse ng Multinational Village ang mga residente para isulong ang pagpapatanggal kay Arnel Gacutan, presidente ng asosasyon. Ayon sa kinikilalang MBHA president na si Julio Templo Nuevo, naghain ng mga residente ng writ of execution mula sa Human Settlement Adjudication Commission laban naman sa kampo ni Gacutan. Ito'y para bawiin ang opisina o ang clubhouse ng village mula kay Gacutan sa pamamagitan ng pagdedeklara sa kanya bilang perpetually disqualified. Very clear po yung law. Kaya may latest na bagong ayar at sinama ng bagong labas ng ISAC ng commissioner. Na yung order nila is final and executory pending stay order ng DCA o Tapos meron pang po yan, Republic Act 11201. Sinasabi po nila, may mandate sila sa DSUD na wala namang legal standing. Ay, susmeo, yan sa mga HOA kadalasan nagkakaroon ng problema dahil yung mga nakaupo na tumatanggap ng mga benepisyo, hindi naman talaga nagtatrabaho. Ayaw na umalis sa pwesto kahit na mismong mga residente na ang nagpapasipa sa kanila. Maganda umaga, Pilipinas! Nagkaroon na rin ng gulo sa naturang clubhouse ng village noong Setyembre ng nakarang taon nang isilbi naman ang break open order mula sa DSUD. Inireklamo ng residente hindi umano na ayon sa batas ang pamumuno nitong si Gacutan, lalo na ang paglipa na umano ng mga illegal na pogo noon sa loob ng multinational village dyan po sa Parañaque. Ayaw niya ng sakit ng ulo. Punta ho kayo sa mga proyekto po ng Westchester Realty, ha? Yung si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Hindi lang ho mahusay ang pagpapatakbo ng mga HOA doon o ng namamahala, no, ha? Patigit sa lahat, napaka-accessible po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport, ano? Nasa loob din po ng township ang simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo at iba pang mga natatanging amenities. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan lamang sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Pinakamababa na po itong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. And with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito na pang iniintay po ninyo. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kinasuhan na ng murder at frustrated murder si nating PCSO General Manager Royina Garma at dating Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo at iba pang ibang sangkot sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Inihain ang reklamo sa pangunguna ng NBI Organized and Transnational Crime Division at ng CIDG. Una nang idiniin ni Garma sa kaso o nadiin ito si Garma sa kaso matapos idawit ng itinuturong mastermind sa mga pagdinig noon ng House Quad Committee. Ginamit naman ng DOJ ang mga naging testimonya ni na Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at ang informant nitong si Police Officer Nelson Mariano para sa pag-usad ng investigasyon. Ibinunyag noon ni Mendoza na planado noon pang 2019 ang pagpatay kay Barayuga. Nangyari naman noong July 2020 sa Mandaluyong City kung saan si Leonardo Mano ang itinuturong utak. Sa ngayon, ikinokonsidera pa rin na gawing state witness ang dalawang akusado. Umaga, Pilipinas! Minamanmanan ngayon ng Western Mindanao Command ang presensya ng 3 People's Liberation Army vessels ng China na namataan na naman sa Mysulu Sea. Ayon kay Major Orlando
Leon West Mindanao Command spokesperson, pinapayagan naman dito ang pagdaan ng foreign vessel. Pero binabantayan nila ngayon ang mga barko dahil pumasok na sila ng walang koordinasyon sa ating mga kawal at gumagalaw ng napakabagal. Gayunpaman, wala naman daw untoward incident sa pagdaan ng mga ito sa ating karagatan. Hindi naman daw masasabi na may paglabag sa ginagawa ng mga barko na ngayon ay nasa labas pa ng ating teritoryo. As of now, kasi sir, yung Chinese vessel natin na namomonitor is bandang ilalim na siya, papalabas na siya. Actually sir, wala man ang pangamba dito sa pagdaan ng Navy vessel dito sa area ng Basilan sir. Kasi continuous natin minomonitor sila at the same time. Before pa sila pasok sa area natin, monitor na natin sila sa wala namang nangyari masama at towards incident. Actually sir, yun nga sir, ini-insist nila yung innocence passage nila sir. So, although na may mga inconsistent sila sir, as of now sir, wala tayong masabi na may nilabag pa sila na laman. Magandang umaga, Pilipinas! 59 na makalipas ang alas 4 na umaga, papaspasan ng mga opisyal at mga miyembro ng Kamara de Representantes ang tatlong nakabimbing impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco sakaling makakuha ng hindi bababa sa 103 na mga pirma ng mga kongresista, ang isa sa tatlong impeachment complaint hindi na ito daraan pa sa deliberasyon ng Kamara. Ibig sabihin, isusumite na ito ng Kongreso sa Senado at hindi na kinakailang dumaan pa sa deliberasyon ng House Committee on Justice. Sa pagkakataong ito, mapupwersa ang Senado na magsilbi bilang impeachment court. Isang minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Muli ngayon po ay araw ng Martes, ika-4 tayo ng Pebrero 2025. Patuloy tayo sa mga balita. Nagbigay ng suggestion si nating Senate President Vicente Tito Soto III tungkol sa pagkakaroon ng death penalty sa bansa. Sa panayam ng Bakit Ikaw, the DZRH job interview, sinabi ni Tito Sen, batid niya naman ang panig ng mga pro at anti-death penalty. Kaya ang nakikita ron niyang solusyon, i-isolate na lamang o idalhin sa isang isla mga suspect ng karumaldumal na krimen, kasama na ang mga drug trafficker. Isinusulong ni Soto ang pagtatatag ng isang penitentiary for high-level crimes. Kasi itong mga high-level drug traffickers, mga drug lords na tinatawag, nakakulong na, nag-ooperate. Kaya gusto ko death penalty para doon sana. Ngayon, nakita ko nga yung solusyon. Alisin na sila ron, ilagay natin sila sa isang island na walang komunikasyon, hindi sila pwedeng makapag-operate. Isolated. Si Secretary Boying, inumpisahan na niya. Kasi nga batas na to ako yung principal author nito yung pag-create ng high-level drug traffickers at saka heinous criminals, ihiwalay. 2 minuto makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Ikinababahala naman ng Angkomadrona Party List ang lagapak pa ring 61% na immunization rate ng mga bata laban sa vaccine preventable diseases sa buong bansa. Patay sa datos ng Department of Health, 1.4 million na mga chikiting pa rin ang nanatiling nababakunahan, malayo sa target na 95% na para makamit naman ang herd immunity.
Dahil dito naglatag ang Comadrona Party List nominee na si Attorney Fiona Itona ng mga posibleng solusyon sa problema gaya ng pinalawak o pinalakas na house-to-house vaccination campaign lalong-lalo na sa mga remote at unserved na mga lugar. Nais din niyang mapalakas ang access at na ma-incentivize ang bakunahan upang masigurong bakunado ang mga bata bago mag-enroll sa paaralan gaya ng digital tracking ng vaccination para matukoy at matulungan ang mga komunidad na may mababang coverage. Sinabi pa ni Attorney Itona ng Comadrona Party List, dapat ding maging pukpukan ang awareness campaign tungkol sa benepisyo ng bakuna lalo't marami pa ring magulang ang nag-aagam-agam o meron pong vaccine hesitancy. Idiniin pa ni Attorney Itona na kailangang matiyak na protektado ang bawat batang Pilipino mula sa preventable diseases sa pamamagitan ng epesyente at accessible na immunization program. Tataas nga ba ang presyo ng itlog? May shortage nga ba ng itlog? Kasama natin ngayon si Francis Oyehara, ang presidente ng Philippine Egg Board Association. Sir Francis, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Opo. Kumusta ho ang supply ng itlog natin? Itlog ng manok. Ngayon po masasabi natin na meron tayong sufficient supply ng itlog. Itong buong taon na to, no, hanggang early next year, yun po ang projection natin. Mas malaki po ang expected na production ng itlog for this year compared po last year. Magkano ho naman ang prevailing price? Ngayon, ang medium-sized egg sa farm gate price, nagre-range po yan ng mga 5.60 hanggang 6.30. No? Ang translation po niyan sa retail, siguro dapat mga nasa 8 pesos lang. No? Pag sa 9 pesos, medyo mataas na po yun. 8 pesos yung medium o yung small? Yes, sir. Ay, yung medium? Medium size po ang ginagawa nating benchmarking kasi average pricing po kasi. So dapat 8 pesos lang yung medium. Ngayon, nasa 10-12. Overpriced pa na yun? Nasa 10-12 po, overpriced na po yun. Hindi, baka yung iba kasi binibentang nilaga na. Siguro pagka nilaga, pwede ng 12. Meron po kasi mga specialized egg, no? May mga pinopromote sila as marketing na mga yung organic, yung fortified with yung vitamin, yung with selenium o yung meron pang iba pa, no? Siguro yung mga ganoon. Pero meron ba talagang ganon? Meron ba talagang fortified egg? Sir, kasi mahirap pong magkomento, hindi po tayo pero napakahirap pong patunayan yan, no? Napaka-komplikado po ng proseso. Hindi ko lang po alam kung may nagse-certify talaga dito sa atin yan. Marketing strategy lang pala talaga yon. Basta ang sinasabi natin, dapat ang average price ng medium size na itlog, 8 pesos. Dapat po, yung fresh egg na tinatawag natin, dapat ganun lang po ang price range nan. Kasi po, yung sobrang laking price difference mula sa farm gate price, dapat po ang nakikinabang po nun yung consumer, hindi po yung biyahero. Middleman. Yung middleman. Kaya po tayo nagbababa ng presyo ng itlog para maging affordable sa consumer, para po maging bumilis ang benta. Kung magbababa ang farms ng presyo pero mananatiling mataas naman sa retail, baliwala din. Okay. Hindi ba kayo naapektuhan itong mga nagdaang kalamidad, Sir Francis? Well, yung mga kalamidad, kung ang pag-uusapan natin ay yung mga malalakas na bagyo, ano? Yung mga farms kasi natin, yung mga structure, karamihan po doon ay mga mga konkreto at mga bakal na. No? Okay. Kung meron man na yung mga kahoy-kahoy, yung mga coco lumber, yung medyo mahinang mga building, siguro po naubos na yon nung mga nagdaang taon. O kung meron bang natitira, konti na lang. So, kung meron man na damage, hindi enough po para po makaapekto doon sa ating supply. So walang dapat na maging problema doon sa walang dahilan para mag-import o kaya mag-prescribe pa ng kasi 'di ba sa bigas nag-prescribe na tayo ng SRP, 'di ba? So dito ang sinasabi ho natin, ang recommended price talaga dapat 8 pesos lang.
average. At tama po yun. Yun po ang ating monitoring. At kung naitanong nyo po kung ang pong dahilan na pagtataas na nabanggit po nga natin, we have sufficient supply ng mga manok o yung tinatawag nating parent stock. Ito po ay dumating last year pa. So, yung kailangan natin for this year ay nandito na rin po sa ating bansa. Yung mga parent stock na yan, hindi ba talaga natin kayang i-multiply dito sa Pilipinas? Yung po kasing pag pinag-usapan po natin yung parent stock, ang importante po dyan is yung genetics. No? Kung ang pag-uusapan pararamihin, mapaparami natin siya. Pero sa mababang kalidad. Yung genetics po kasi is napaka-importante para makapagbigay sa atin ng optimum performance, lalo na kung ito ay ginagamit natin sa pagninegosyo. Di ba meron naman tayong mga breeding farm talaga? Hindi ubra. Bakit ang ibang bansa nakakapag-produce ng dekalidad na breed, bakit tayo hindi? Ang meron sila na wala sa atin ay yung tinatawag natin na mga pure lines. Yung pure lines, ito po yung mga sinaunang mga lahi ng mga manok na wala sa atin. No? Yun yung kanilang kumbaga sa yun yung pinaka price possession nila, no. Pinaghalo-halo na nila yon na may magkakaibang mga positive genes, no. Yung pure lines, sila mismo hindi sila maganda. Pero pag combine sila doon sa iba't iba pang mga pure lines na meron sila, doon po sila nakakapag-create ng ideal na layer birds. Pero para from pure lines, papunta dito sa ating inaalagaan dito, mahaba pa po yung proseso. Meron pa po itong great-great-grandparent, great-grandparent, grandparent, tapos yung parent stock. Doon pa lang po yung commercial layers na inaalagaan natin. So, ini-import lang natin hanggang parent stock. Wala po tayong grandparent stock. Wala po tayo dito noon. So, hindi po sulit, no? Kasi kung meron, para gawin natin yun, dapat pati tayo, nagbebenta na rin ng mga manok. Ay nga, problema, Parang, sa tagal-tagal na kasi ng panahon, Sir Francis, alam naman natin kung gaano ka-importante ang itlog dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Hindi ka makakapag-almusal nang walang, pritong itlog, o kaya yung sunny side up, o kaya si scrambled na itlog, bakit ba parang napag-iwanan talaga yung R&D? Pagdating sa production ng mataas na yung mataas ang magandang kalidad na genes ng ating pong mga manok, di ba? Well, ang masasabi ko lang po diyan, siguro po yung mga negosyante sa atin ay hindi po sila willing o yung kinakailangan na facility at yung mga breed na yon, siguro hindi nila nakikitang gagawin nila dito, no. Siguro kung may gagawa nun yung gobyerno. Malayo po yon. Oo, pero yun dapat talaga meron na tayong sariling R&D. Di ba? Sa lawak ng pangangailangan. Teka muna, sino bang anong lugar dito sa Pilipinas ang number 1 producer ngayon ng itlog? Ngayon, sinasabi nila ang Batangas. Egg basket of the Philippines ay yung San Jose, Batangas. Kaya lang po, naubos na po ang mga lupain doon, convert na ata. Ang karamihan ng expansion, sir, masasabi natin, based sa ating monitoring, ay nasa norte na. So yung mga Tarlac, Pampanga, dyan ang malawak pa ang mga expansion kasi marami pang lupa. Pero malaki din po kasi ang expansion sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Kasi ang alam ko, Cebu ang malaking production sa Bantayan Island. Well, kasama na po yun, kasi medyo late nga po sila. So, doon po yung malaki ang potential sa expansion. Ang nakakapagkwento po sa atin is yung mga yung supplier to ng mga facilities, yung mga cages, yung mga ganyan. Sila po ang nakakapagkwento sa atin paminsan.
Kaya lang kung magagaling ang ng Mindanao yung malawakang production natin o may expansion, yung cost ng transport na naman ang magpapataas, di ba? Kung dadalhin pa dito sa Luzon. Yung regarding sir sa egg production, hindi na po dadalhin siguro dito yon. Doon na po yun sa kanila. Kasi po sila, for so long, nagpaparating sila ng itlog doon galing dito sa Luzon. Ano shelf life? Ano shelf life ng itlog natin ngayon, Sir Francis? Well, sa aming experience, ang itlog, makakain niya, under normal condition, yung maganda ang ventilation, storage, mahangin, hindi mainit, tuyo, siguro abot po yan ng kahit mga 3 weeks, Pero hindi natin pinopromote yun. Kasi hindi naman natin sasagarin yun. Ang kalidad ng itlog ay bumababa araw-araw. Kahit masasabi nating edible yan, hindi na siya ideal para ibenta. So, ang importante is yung freshness, ibig sabihin, hanggat bago siya, maibenta na siya at makain na siya. Yun nga, mabilis ang shelf life, tapos breakable, Tama bang inire-rep yan? Inilalagay sa refrigerator? Kung kayo ay end user na at gusto nyong i-extend pa, paabutin na 1 buwan o mahigit pa, ilagay nyo sa ref. Pero halimbawang trader kayo, ibebenta nyo, hindi nyo po pwedeng ilagay sa ref ito kasi hindi nyo na mailalabas. Once na ipanasok nyo ito sa refrigerator, pag nilabas yun, dapat yun, lulutuin na. Dahil? Kasi hindi nyo na, pagka nilabas nyo ang itlog sa refrigerator, magpapawis yan. At kung hindi nyo kakainin yan, hindi nyo lulutuin, masisira na siya. Ayun, kaya dapat pala, from rep, luto na kaagad, huwag mo nang pagtagalin pa. Ganun pala yun, Anyway, naman po ang ginagawa natin sa mga household, Pero kung ito po ay ibebenta pa, ibabiyahe pa, hindi nyo po pwedeng ilagay sa refrigerator. Sir Francis, sa ngayon, anong estimate ho ninyo na workforce na meron po ang mga itlogan sa Pilipinas? Yung egg production natin. Workforce, sir, ang tanong natin dyan is anong klaseng management po ba o yung facility meron? Ang isang farm operation, meron tayong 2 klase. Ito yung tinatawag natin conventional. Yung backyard. Yung nakaugalian natin. Tapos yung wholesale o yung tunnel bed. O ito yung automated na. Siyempre, kung ito ay wholesale, automated, mas konti po ang workforce. Although, mas mataas naman ang halaga ng iyong facility and equipment. While as yung conventional, ito po yung open-sided, ibig sabihin, bukas pa rin yung ating mga kulungan. Mas maraming tao, pero mas madali i-manage, mas ang performance ay sinasabi nilang mas mababa kasi nga ito ay mano-mano pa. Pero mas malaki po ang kinakailangang mga tao. Siguro kung meron po tayong mga 100,000 na capacity, benchmarking lang po natin, 100,000 capacity, siguro mangangailangan po kayo ng mga hanggang 30 mga tao daan. Ganun karami, maayos. Kasi po, yung ganung kalaki, marami na pong trabaho yun pero gaano ho karami ngayon ang ini-employ ng buong egg industry ng Pilipinas? Kung buong industriya, sir, ibig sabihin, ilan po ang empleyado na nakikinabang sa buong layer industry? Maganda po yung tanong niyo, sir, pero napakahirap po sagutin. Wala po kaming monitoring as of now. Wala pong record ang PSA dyan ngayon. Pero yun ang dapat mapagtuunan ng pansin, di ba? Kasi ito ho ay nasa production area, di ba? Nagbibigay ho ng employment. So dapat kung mayroong mga subsidiya na ibinibigay, dapat nabigyan ng prioridad yung nasa sektor na ito. Di ba? Kasi hindi naman super yaman ho yung mga ibang nag-aalaga na yung mga backyard. Di ba? Parang nasa survival rin sila Nasa survival stage din sila, mood lang din sila, di ba? Tama po, nabigyan natin ng pansin, ng suporta, yung mga backyard, lalo na po yung mga maliliit. Alam niyo, ang problema natin ngayon, sa current
status ng bansa natin, ang nagsusurvive yung malalaki. Mm-mm. So, siyempre, ang gobyerno, dapat po makapagbigay din po sila ng assistance and yung mga policies na sumusuporta doon sa mga maliliit na negosyo. Palagay ko hindi lang dito sa layer industry, kung hindi sa iba pang sektor ng agrikultura, dapat mapalakas natin yung mga maliliit kasi sila po yung may chance ang lumaki. Pagka ang naiwan po puro malalaki, tinawag tayong agricultural country. Yun nga eh. Yun nga sa bigas na lang di ba? Tsaka sa mais. Yung mga kiskisan, yung mga maliliit na mga rice mill at corn mill, ala na masyado sa mga probinsya. Di ba? Kaya namatay. Yun nga po sana ang maging direction ng ating bansa, no? Mag-shift tayo in promoting and sustaining yung ating sariling produksyon. Para mabuhay yung maliliit, no? Para makatulong sa ating food security. Hindi po tayo dapat umasa sa mga imported. Nagiging importing country tayo, no? Hindi naman tayo kagaya ng Singapore na napakataas naman ng kanilang ekonomiya doon at talaga ang kanilang ekonomiya. Hindi naman tayo comparable doon sa kanila. Tayo ay agricultural country, so dapat iba pa rin kung ang isang bansa ay self-sufficient. Oo. Ay nako, Sir Francis, sinabi mo pa yan. At yan ho, dapat ang hanapin natin dito sa mga kumakandidato ngayon at mag-aalok ng kanilang mga sarili para maboto. Anong programa ho ninyo para maitaguyod ang sektor ng pagsasaka, lalong-lalo na hindi lamang ho ang egg industry, kundi yung value chain sa paligid po ng egg industry. Kasama dyan ho yung pagpuproduce ng patuka. Di ba? Yung mga nagtatransport nito, yung nasa delivery sector, di ba? At saka yung iba pang mga end user ho ng itlog. Sir Francis, thank you for joining us and maraming salamat for the input na dapat 8 pesos lang ang average na presyo ng mid-size o medium-size na itlog. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Angel, at magandang umaga po muli. Ingat po kayo. Maraming salamat. Si Ginoong Francis Oyehara, ang presidente po ng Philippine Egg Board. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy naman ang pag-ikot ni Senator Amy Marcos sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang Kooperatiba Amy Solusyon kasama ang Cooperative Development Authority. Sa Tarlac City naman magtutungo si Senator Amy ngayong araw para sa awarding ng mga cheque para sa mga co-op. Lain ang programa ni Senator Marcos sa palakasin ang kooperatiba at mabigyan ang kanilang mga miyembro ng mas malawak na oportunidad sa kabuhayan. Inaasahan din na mas maraming negosyong agrikultural at kooperatiba ang lalago at mas maraming pamilyang makikinabang. Bukod sa pamamahagi ng ayuda, magsasagwa rin ng dialogo si Senator Amy kasama ang iba pang mga sektoral na grupo upang talakayin ang pangangailangan ng komunidad at mga posibleng hakbang na maaaring isulong ng Senado upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Sinabi ng mababatas na ang mga kooperatiba ay pundasyon ng pag-unlad ng mga komunidad kaya sinisikap nilang nito na maitulak ang inisyatiba at mga panukalang makapagpapabuti sa kanila pong kapakanan gaya ng pag-amyenda sa Cooperative Code of the Philippines. 12 kabataang sangkot sa hazing sa Santa Ana, Maynila, kalaboso. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Na-aresto ng mga tauhan ng Manila Police District o Santa Ana Police Station, Station 6, ang 12 kabataan na sangkot sa pagsagawa ng hazing sa Santa Ana, Manila. Sa investigasyon ng MPD, binisita ng Station Tactical Motorcycle Rider Unit ang Barangay 899 kung saan na-monitor nila sa CCTV camera ang grupo ng mga kabataan na tila may ginagawang kaguluhan. Agad na responde ang mga pulis at nakita nila mismo na pinagtutulungang bugbugin ng mga kabataan ng isang nagangalang J. 18 anyos na residente ng naturang lugar. Dito na inaresto ang 12 kabataan kung saan kinilala ang 3 sa kanila na sina Elias Mark ng Mandaluyong, alias Charles ng at Digman alias James na taga Santa Ana naman. Ang 3 ay pawang mga 18 taong gulang habang ang ibang nilang kasamaan ay may edad na 14 hanggang 17 anyos. Ayon sa mga naarestong kabataan, bahagi umano ng initiation rites ng Temple Street 13 o TST ang kanilang ginawa sa biktima. Ito si Boy Gonzales para sa DCR sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy.
Magandang umaga, Pilipinas! Pinatiko sa mga ng Partido Federal ng Pilipinas, Manila, ang kautusan ng administrasyon ni Mayor Hani Lacuna Pangan na nagmamandato ng special permit mula sa Manila City Hall bago magsagawa ng mga pribadong pagtitipon sa mga mall at mga events place ng Maynila gaya na lamang ng binyag at saka birthday. Iginit ng partido labag sa konstitusyon, isang anyo ng censorship at panghihimasok sa pribadong buhay ng mga mamamayan ng nasabing kautusan. Sa ilalim rin nila ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, muling pinagtitibay ng partido ang kanilang pangako na itataguyod at ipagtatanggol ang karapatan ng mga Manilenyo. Dapat din na nilang manatili ang Maynila bilang safe space kung saan maaaring magdiwang ang mga residente ng mahalagang aktibidad ng kanilang buhay nang hindi hinahadlangan ng Estado. Punto pa ng partido, hindi dapat gawing territorial enclave ang lungsod ng Maynila kung saan labis ang pagkontrol ng gobyerno. Sinabi pa ng grupo, hindi isang pribilehiyo ang pagsasagawa ng pribadong aktibidad ngunit isang kalayaan na hindi dapat hinihigpitan sa pamamagitan ng masyadong mapaniil na mga regulasyon. Magandang umaga, Pilipinas! 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kung impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, isang kapsula o dalawang kapsula, isang oras bago tayo matulog. Yan po pinakamagandang paraan ng pag-take ng ultabayo para ma-achieve natin ang mga benefits. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po dumaan sa mahabang clinical trial po sa Japan, hindi kwentong kutsero o hindi ho mga testimonial. Human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po ng mga dalubhasa dyan ay commander ng ating immune system. Siya po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't nalalabanan ang pagod, puyat at stress. At syempre, pagka magandang tulog, na ayudahan tayo na magkaroon ng magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla at lakas para harapin ang mga hamon ng panibagong bukas. Yan po ang benepisyo lamang, ilan po sa mga benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At sabi nga po ng mga dalubhasa, kumonsulta rin pa rin kayo sa inyong mga doktor kung kayo po ay may mga pagduduna. No, ha? O dili kaya tumawag po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang Ultabayo ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! I-standby na kay Calando Marquez ng grupong LTOP. Ano ho, may pag-uusapan tayo dyan. Ito muna ang ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 1,000 piso. Mahiwagang tunog! Naku, parang pasaherong nahulog Hindi, joke. Ayan, hindi ko pa ho alam yung prinsipyo ng physics na ginamit dito ni Tunog Master Mabel Aribe. No, ha? Basta ang inyong mga sagot, ang inyong mga hula, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung kayo po naman ay sasali sa atin online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? So habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, alamin kung ano yung hula sa atin pong mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! At kung kayo po ay may mga importanteng lakad, huwag din kalimutang magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection, ano, ha? At saka sa sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si
Ginoong Rolando Calando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at mga Operators sa Pilipinas. Calando, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kung Angel, at good morning sa yung milyon nakikinig at ano sa yung programa. Aba, kahapon pa namin kayo hinahunting kasi meron ho kayong isang manifesto na gustong iparating kay Secretary Crispin Remulla. Pirmado ni Calando, pirmado ni Boy Vargas, Liberty de Luna, Alpha Martinez, Kaobet Martin, Saldi Pingay, Jeffraim Gochanco, Ezequiel Longares, ang dami Alex Yage, Gabriel. Aba, for once, nagkaisa ang buong transport industry. Matagal na po yan kung at halos yan po ay mag-isang taon na ho na sinadmit namin yan sa ating kagalang-galang na kaibigan, Crispin Remulla, at meron din kopya ho kay Speaker Martin Romualdez at meron din po kay Senate President, dahil po itong batas na ito na umiir na Republic Act 4136 ay sa aming pagkaunawa po ay superseding of the law itong joint administrative order na yung mga fines and penalties na dati po ay 10,000, ginawa nilang 1,000,000. Ano? Base sa Jawlang? Base dito sa Joint Administrative Order 2014-01? Opo, na hindi naman po ito na-amend sa Kongreso yung batas na yan. Kaya yan ho yung nangyayari na napakalaking katiwalian ngayon na naarigluhan sa kalsada, dahil siyempre yung driver, magmamulta ka dapat lang ng 250 pesos, pero ang magiging multa mo 5,000. So makikipag-ariglo yung driver po, di ba? Siyempre naman. Ho yung napakalaki ho na talagang parusa sa amin na ang tawag namin sa batas na yan po ay gatas po. O nga, hold up na. Harapang hold up na. Natasan po ang mga driver na imbis na turuan kami sa edukasyon na aming kahilingan, dahil ilagay na ho sa curriculum ang aming kahilingan sa transport regulation, ay wala naman po, parang pipi at bingi na gusto namin hong matuto. Gusto namin hong talagang duman sa tamang proseso. Dahil sa ibang bansa po, ay talaga naman pag sinabi mong professional ang lisensya ng driver, ay professional pati kaalaman. Teka muna. So, itong inyong inaapilangan na mapawalang bisa nga, dahil meron namang umiiral na batas, dapat yun yung pinaka-benchmark, ano ha? RA 4136. Ano na hong tugon dito ng mga sinulatan ho ninyo? Awan ng Diyos po ay wala pa rin po hanggang ngayon. Kaya hindi namin alam, kaya nga ang aming sigaw po. Ang problema natin dito sa Pilipinas, ang nagiging kalakaran ngayon po, ay magkano yan ho ang aming sigaw ho. Lagayan na lang. Magkano lahat? Mahuli ka sa pollution, mahuli ka kung anong violation, magkano yan ho. Di ba po? Teka muna, kasi yung joint order na yun, hindi nyo ba china-challenge pa sa korte? Sabagay, matagal din yung proseso. Sir Angel, bilang kami po ay isa hong talagang napakahirap na kagayan, dahil nga po, imbis na pumunta kami sa korte, inuuna ho namin yung pambili ng 1 kilong bigas. Bagay, oo. Kaysa pupunta po kami sa korte. Dahil alam nyo naman, Kung Angel, kung kami po ay dudulog sa korte, mag-ambag-ambag kami para kumuha kami ng abogados. Dahil sa hirap ng kalagayan ng ating public transport sa buong Pilipinas, yun po. Actually ho, pasensya na po kayo kahapon, Kung Angel, dahil kahapon ay palipad ako. Nandito ako ngayon ho sa Bohol. Nandito po kami, mga transport ng LTAP po, ng opisyalis ko po. Dahil meron po kaming mga executive meeting na pinag-uusapan tungkol dito sa pagbabago na laban ng mga public transport nationwide. Hindi lang po kami ho, lahat ho, kaya nga nakaperma po dyan, sila paring Obet Martin, nakaperma dyan sila Mrs. Zapata ng Truckers Federation of the Philippines. Nga, pati truckers. Opo, nakaperma po lahat yan.
Kaya tricycle, nandiyan sila Ariel Lim, nakaperma po kami lahat yan. Pero awa ng Diyos, para kaming pipi at bingi na wala po kaming silukan na ang tawag namin sa aming sarili, parang ibon na lumilipad na wala po kaming madapuan. Naku, makataan na tuloy si Kalando, ano ha? O siya, sige. Anyway, ito na para ipaparating din ho natin, actually, naitawag na natin to kay Secretary Remulla, ano ha? Para makuha naman din ang kanyang tugon dito. Bakit nga ba kinakailangang mas mataas na penalty ang i-impose? Meron namang, may mga prescribed rates naman under RA 4136, ano ha? Bakit meron pang bakit meron pang umiiral pa rin na joint administrative order na ipinalabas noong 2014, ano ha? Na nagpapataw ng mas mabigat na parusa. Panahon pa po yan ni President Noynoy Aquino ho. Pumanaw na nga ang ating dating Pangulo. Pero hanggang ngayon po, napakasakit po na nangyayari dahil nga po napakasisipag naman po ang ating mga enforcer. Maraming matitinuho na enforcer. Kaya lang ho, nauudyokan sila dahil sa laki ng ini-impose na penalty itong jaw na ito, pero yung Republic Act 4136 na batas, talaga ho kami sinasabi namin po, ginawa pong maliwanag na gatasan po kami. Sige. Tutukan ho natin itong usaping ito at dito ho sa DCRH may boses ho ang bawat isa na katulad ho ninyo Obet, Kalando. Maraming salamat po. Thank you for joining us this morning. Maraming salamat kung hindi. Ingat ho kayo dyan sa Bohol, ha? Dagang salamat. Si Ginoong Orlando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOPA. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa ating mga drivers, ha? Kumusta na ho kayo? Lalong-lalo na ho sa mga nagbibiyahe ho ng taxi, ng mga bus. Ayan, ha? Sipagan ho ninyo. Kinakailangan ho ninyong magkaroon ho ng malaking kita nang sa gayon ang inyo pong mga sweldo na tatanggapin may bawas na. Ayan. Simula na po ng tax campaign ng BIR para po sa taxable year 2025. Ayan, ha. Magbayad ho tayo ng ating mga taxes dahil kinakailangan po ng kita ng gobyerno para po may pandagdag sa AKAP, sa 4Ps at AIX. Yan. Kumusta mga tamad? Kumusta yung mga ayaw magtrabaho? Umaasa na lamang ho sa mga ayuda, ha? Sige, magpalaki kayo ng yung mga habang yung mga nagtatrabaho, nagpapalaki ng kanilang mga katawan, nagpapasigla. Huwag daw tayo mag-alala masyado, ang mga tamad madaling matodas. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi na nag-exercise. Di ba? Sige, madadali kayo ng diabetes. Ano, ha? Yan, ha? So, ipon ho tayo. Nasa ganyan, meron ho tayong pambayad ho sa buwis. Ano, ha? Baka naman sakaling makagoal na ho ngayon ang BIR. Hiyang-hiya si na Commissioner dating Commissioner Dulay, Commissioner Inares. Kasi sabi ho ni Commissioner Lumagi, sa loob ho ng 20 years, ngayon lamang nakagol ang BIR. Talaga? Sabi, pala kayo, mahina kayo, Commissioner Inares. Hindi pala kayo nakagol noon. Nagre-report kayo, nakakagol kayo. Hindi naman pala. Pinakamagaling ang administrasyon nitong si Commissioner Lumagi. Ang tanong ng mga taga-BIR, anong buwan? Anong buwan itong 2024 daw kaya sila nakagol? Wala daw silang matandaan na nakagolo sila. Tapos bigla sa loob ng isang taon, lumagpas sa target. Wow! Ayan, ay may congratulations kung gano'n. Kaya lang tanong na rin nila, anong goal anong months kaya sila nakagol? Kaya naman cumulative yan. Malay ho ninyo, nung 13th month o 14th month, nakagol. Ang tanong nila, baka mga taga-Pasig lang na nakakagol. Kumusta na ho kayo yung mga taga-Pasig niya? Yan. Diyan ho kasi sa goal. Diyan po kasi sa Pasig uso ang shoot muna bago ang dribble. Yan, shoot muna sa goal bago mag-dribble. Yan. Ay, sus, may Ginoo. Ay, tatawa-tawa kayo dyan. Bayad kayo ng mga tax nyo. May pambayad ho tayo sa mga nangangailangan ng AKAP, AIX at saka 4Ps. Talaga, masyado kayo nagre-reklamo.
Ay, kumusta na nga kayo si dating Deputy Commissioner Rosario? Ano ha? Ma'am, kumusta na ho kayo ha? Isa ho ito sa pinakamagagaling na DepCom, Deputy Commissioner ho dati ng BIR ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, batiin na rin natin ang magandang umaga si Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, at saka si Court Administrator Raul Villanueva, at saka yung Deputy Commissioner niya, si Deputy Commissioner Leo Madraso. Congressman Harry Amping, kumusta na ho kayo ha? Si Ma'am Naida, kumusta na rin ho? At saka masuki natin dyan sa Bulacan, si Kaador Plato. Kaador, kumusta na ho kayo ha? At congratulations doon ho sa inyong patuloy na pagsusulong ng pagtatanim dyan po sa Angat Dam at iba pang mga watershed ng Angat, dyan po sa Angat at saka sa Norsagaray. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 5 ng umaga sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas. Muli ang ating paalala, meron po tayong tangerine chocolate. Sa halip po magpasalubong na imported, tangkilikin po natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at makapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans. Kaya ngayon, yung pong ating mga magsasaka, dati umaasa sa kopra, sa iba't ibang mga agricultural produce, ngayon po mga MSMEs na ho sila. Suportahan ho natin ang ating sektor ng pagsasaka. Tangkilikin po natin ang mga produktong katulad po ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na pwede nyo i-verify sa tangerinechocolate.ph. Pwede na rin ho kayo mag-place ng order dyan. Ha? Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, nagluluksa pala ngayon ang maraming fans ng hit drama na Meet Your Garden sa pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu sa edad na 48. 48 na pala siya. Sumikat ito, di ba? Si Meet Your Garden. Dami na gumaya dito. Si Barbie ang siyang original na gumanap bilang Sunshine. Ang sa nasabing Taiwanese drama noong 2001. Sa ulat, nagkaroon ng impluensya ang aktres sa kasagsagan ng Lunar New Year noong magtungo siya ng Japan hanggang sa maging pneumonia. Dahil dito naulila ni Barbie ang kanyang mister, ang South Korean musician na si DJ Koo, at ang dalawang anak na edad 10 taong gulang at 8 taong gulang mula sa dating asawang si Wang Xiaopei. 2021 nang maghiwalay ang mag-asawa matapos ang 10 taong pagsasama. Kaya doon sa mga pupunta ng Japan ha, ingat kayo sa sobrang lamig doon. Magbaong kayo ng extra clothing dahil baka mamaya hindi lamang impluensyang madali sa inyo, baka magtungo pa yan, lumala pa yan ng pneumonia. Ayan ha, si Sunshine. Daming humanga dati dyan. Ano nga pangalan ng mahaba ang buhok? Ivan Asyado? Hindi. Si Ivan Asyado, writer namin yan dito, yung poging writer namin. Ano pangalan nun? Hindi nga Ivan. Alam ko gwapo si Ivan, pero hindi naman kasama yan sa Meet Your Garden. Magandang umaga, Pilipinas! Yan. Anong pangalan yan? Anong pangalan niyan? Edniel Parosa. Sandali, magre-report si Edniel. Si Dao Ming Su. Ayun, di ba? Kasi dati pagka nakatalikod ang tawag sa akin, Dao Ming Su. Magandang umaga, Pilipinas! Tapos susundan, Sunggu. 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga, mga pulis na nasaktan sa pag-aresto sa magsasaka party list nominee, binigyan naman ng medical assistance o medical financial assistance. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Tinayak ng Eastern Police District, Kuyang Angel, ang tulong medikal at iba pang asiste para sa polis na napalian ng pelvic bone matapos
masagasaan ng inarestong magsasaka party list nominee na si Legend de la Cruz. Ayon kay EPD Director Police Colonel William Mortuliao, sagot nilang gastos para sa full recovery ng naturang parak. Gayon din, bumisita na si NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin sa pagamutan para personal na iabot ng kanyang financial assistance sa tauhan ng PNP. Kasama ang nasabing pulis sa mga nasaktan o sa nasaktan sa habulan lang nagtangkang tumakas si De La Cruz gamit ang sasakyan habang isinisilpi ang 2 arrest warrant para sa kasong murder laban sa kanya. Iginiit ng EPD na pasok sa protocols ang kanilang operasyon sa kabila ng akusasyon ng kabilang grupo na dinukot at tinangkang patayin si De La Cruz sa Pasig City. Una nang nanindigan ng Campo Crame na walang assassination attempt sa akusasyon o sa akusadong dating miyembro ng Alex Bungkayo Brigade. Maliban sa orihinal na atraso, maharap si De La Cruz sa patong-patong pangkaragdagang reklamo gaya ng paglabag sa gandan, illegal possession of firearms, multiple malicious mischief at frustrated homicide. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Samantala, kasama natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor po ng PBOX. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. Oo, nagpapakita ang gilas pa rin si Canlaon. Oo nga, hanggang ngayon, hindi pa rin kahapon, meron tayong dalawang ash emission activity. And may mga earthquakes pa rin tayo, 10 yung volcanic earthquakes natin. And yung sulfur dioxide kahapon, umabot pa rin ng 3,186 tons per day. And merong reported sulfuric odor sa may Bago City. So, maintain pa rin natin yung alert level 3 for now. And yung recommendation natin na walang tao within 6 kilometer danger zone ay maintain pa rin po. Pero hindi ito hudyat ng ng Big Bang. Again, when we say alert level 3, again, hazardous eruption is possible within weeks. So again, we still have to really remain vigilant. And yung mga tao natin doon, yung mga kababayan natin, again, dapat yung mindset nila ay hindi ibababa yung alert level, but bagus they should always be prepared na anytime pwedeng i-raise to alert level 4. Pero wala nang tao doon sa permanent danger zone, di ba? Hindi na pinabalik yung evacuees. Yes. Oo. That's right. Walang tao sa permanent danger zone, and in fact, yung danger zone natin in-extend to 6 kilometers kasi yung permanent danger zone natin 4 kilometers. So sa evacuation centers ngayon, around 45,000 pa rin yung nasa evacuation centers. Okay. Doc, thank you ha. Taka nga pala, yung modernization, okay na? Yes, tapos na sa Baykam. Ay, salamat. So napirmahan na, and again, kapag hindi na pirmahan ng ating presidente, magiging law siya after 30 days, which 30 days. March 10. Again, I'm sure pipirmahan naman yan. Most likely, pipirmahan niya ng presidente dahil napaka-importante ho nitong batas na ito. Thank you, Director. Magandang umaga. Yes, magandang umaga din po. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang Executive Director po ng PBOX. Samantala, sibuyas daw po sa Maricaban, Pasay. Uy, nako, tumataas ng 10 pesos araw-araw. Hindi monitoring ni Giselle. Detalye ng balita mula sa RH15, Giselle Ricaport. Good morning, Giselle. Good morning, Kuyang Angel. 3 araw ng 10 piso kada kilo ang itinataas ng presyo ng sibuyas dito sa Maricaban Market sa lungsod ng Pasay. 200 na yung kada kilo ng maliliit habang 190 pesos naman ang kada kilo ng malalaki mula sa 140 hanggang 150 pesos lamang. Paliwanag ng retailer sariwa at hindi galing daw doon sa mga storage facility ang sibuyas na limitado umano ngayon ang supply. Nagmahal din sa 120 ang kada kilo ng kalamansi mula sa 90 kada kilo mula lang o noong isang linggo lamang. 100 pesos naman ang kada kilo ng repolyo ngayon mula sa 90 pesos, habang mahal din sa 80 ang Pechay Bagyo mula sa 70, habang ang kangkong 15 na ang kada tali mula sa 10 piso noon. Mula raw kasi sa 80 ang isang bundle lamang ng kangkong, 120 na yan ngayon. Habang nagmura naman yung ilang panggulay dito sa pamilihan, kagaya ng siling labuyo na 250 pesos ang kada kilo mula sa 350 pesos kada kilo noon. Ang siling pansigang mabibili naman sa 110 pesos kada kilo
mula sa 150 habang ang kamatis 70 na lamang ang kada kilo mula sa 220 pesos noon. Habang ang bell pepper naman 210 pesos ngayon mula sa dating 300. Ang carrots nagmura din sa 120 mula sa 150 pesos kada kilo. Ang Baguio beans 70 na lamang ang kada kilo mula sa 120 pesos kada kilo noon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Umaga Pilipinas. 5 minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Inagtibay naman ang Kamara de Representantes sa isang resolusyon na nagpapahayag ng pakikiramay sa mga naulila sa pagpanaw ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman. Ang House Resolution 02214 inakda ni na House Speaker Martin Romualdez at mga Deputy Speakers at iba pang mga pinuno ng Kamara. Kasama na siyempre ang Minority Leader na si Marcelino Noli Lipanan. Isinama sa HR 2214 at ang iba pang resolusyon ng pakikiramay ng pagpanaw ni Lagman. Inilarawan si Congressman Lagman sa naturang resolusyon bilang isang long-time advocate for human rights, champion of reproductive health, labor rights, agrarian reform at urban poor, at strong defender of the rule of law. Sa kanyang personal na pakikiramay, kinilala naman ni Speaker Romualdez si Lagman bilang sharp intellect, sa kanyang unwavering principle and deep commitment to the causes he believed in. Sinabi pa ng leader ng Kamara na sumasang-ayon man o hindi kay Lagman, hindi ikakaila ang dedikasyon nito sa pagtatrabaho at advokasya para sa human rights, mabuting pamamahala at panlipunang hustisya. Si Lagman ay isa sa pinakamatagal na nagsilbing kongresista mula 1987 hanggang 1988. Muling nahalal mong 2004 hanggang 2013 at mula 2016 hanggang siya ay pumanaw. Nakikiramay po tayo sa mga naulila ni Congressman Lagman. Isang panukalang batas naman ay sinusulong ni Senator Loren Legarda para bigyan ng dagdag na benepisyo ang matagal ng miyembro ng PhilHealth. Ang panukalang batas ito ay naglalayong kilalanin ang mga tapat na nagbabayad sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng Health Member Recognition Program. Sa ilalim ng programa ito, magkakaroon ng point-based reward system kung saan ang mga miyembrong matagal nang nagbabayad ng premium ay makakakuha ng puntos. Sa klaw nito, hindi lamang ang mga sumusunod sa pagbabayad, kundi pati na rin ang mga naibayad nila sa loob ng nakaraang 10 taon o mula noong sila ay nag-enroll sa PhilHealth basta't hindi lalampas ng 10 taon. Ang nakuhang puntos ay maaaring gamitin para sa dagdag na benepisyo tulad ng pagbabawas sa out-of-the-pocket expenses o yung mga gastusin sa ospital na hindi sakop ng PhilHealth, upgrade ng hospital room at iba pang mga pasilidad, access sa iba pang mga preventive care services tulad ng check-up, bakuna at health screening, maging sa non-medical health-related services. Ayon kay Senator Legarda, maraming miyembro ang matagal nang nag-aambag sa PhilHealth pero pagdating sa bayaran ng ospital, hindi naman sapat ang tatanggap nilang benepisyo. Sinabi pa niya na dapat na mag-innovate ang PhilHealth. Sa dami ng inyong mga vice president yan, hindi kayo nag-i-innovate. Huwag nang manatili sa tradisyonal na sistema. Sa ngayon, ang mga pribadong health insurance ay may mga loyalty rewards at flexible spending accounts na mas pinakikinabangan ng mga miyembro. Kaya't panahon na magkaroon din ng ganitong sistema ang PhilHealth, sabi po ni Senator Loren. Magandang umaga Pilipinas. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Pablo Picasso. Ang sabi niya, there are more copies than original among people. Kaya mag-iingat ho tayo sa mga plastic. 6:01 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga Pilipinas.